po mga Kapinoy, kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo na andun. Ano? Ngayon po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. At medyo maulan po dito sa amin. 2 araw na, na maulan. At sabi may bagyo. May bagyo daw dito sa amin. So, kaya po 2 araw nang umuulan. Malamig na. 38 degrees Fahrenheit. So, kamusta po kayo dyan sa Pilipinas? Talaga naman kung ano-ano na nangyayari diyan sa Senado, sa Kongreso natin dyan, sa House of Representatives. Kamakalwa po, kahapon ba, na umapir itong Chief of Staff ni Sara Duterte sa House of Representatives sa Committee on Good Governance para mag-testify tungkol po sa mga kung paano ginamit o ginasta ng Office of the Vice President ang confidential funds na pinagkatiwala sa kanya ng taong bayan, and to the amount of parang 600 million plus, and kasama po diyan ay yung pang 125 million din na ginasta ng Office of the Vice President for within 11 days, ng 2022. Alright, so yeah. So sa halip na makatulong ang investigasyon o ang pagharap ni Zuleika Lopez sa Senado, sa Kongreso, ay lalo pa pong naglabas ng mas maraming tanong, mas maraming tanong na hindi nasasagot. At nauwi pa nga po sa contempt po itong si Zuleika Lopez. At ngayon ay nakakulong. Nakakulong sa House of Representatives. And then, ang gimmick po nitong si Sara Duterte ay alam ko kanina bago ako umalis ay dumalaw daw si Sara Duterte kay Zuleika Lopez sa kulungan at hanggang sa ngayon ay naandun pa at may balak daw pong hindi umalis doon sa House of Representatives at mukhang doon titigil sa opisina ni nung kapatid niya na si Pulong Duterte hanggang sa susunod na hearing ng good governance. Anong drama to? Anong drama to? Parang gusto niya makiisa sa pagdadalamhati ng kung nagdadalamhati man pagdadalamhati nung kanyang empleyado na si Zuleika Lopez, Chief of Staff niya and City Administrator for a long time nung panahon na nasa Davao. At ngayon Vice President ay Chief of Staff niya. Oh, by the way, kaya po nakulong itong na-contempt itong si Zuleika Lopez ay hindi po nagsasabi ng katotohanan at marami pong wini-withhold na information tungkol dyan po sa investigasyon na yan sa Kamara. Tinatanong po siya tungkol sa kung paano ang paggastos paano ginastos ang confidential funds. Pero sabi niya ay hindi daw niya alam at dahil hindi daw siya privy doon sa paggastos ng confidential funds. Yan po ay isang bagay na hindi kapanipaniwala considering na siya po ay Chief of Staff. Being a Chief of Staff, yan po ang pinakamataas na posisyon pagkatapos ng boss. So, yung boss po niyan ay siyempre si Sara Duterte, Yan po ang pinakang head of the department. So, dapat po itong si Chief of Staff na siyang alter ego ng head of the department ay dapat alam niya. At imposible pong hindi niya alam yung mga nangyayari. It boils down to kung siya ba ay
nararapat na maging chief of staff kung hindi niya alam kung ano nangyayari sa opisina niya. Ano? Sa mga nangyayari sa mga under niya. So yun po, kaya po siya doon na contempt. Hindi po kasi normal na hindi niya alam ang mga nangyayari sa opisina. Ganun po yan. So, eto namang si Sara Duterte, siguro nagdadrama at gusto niya makisa at ipakita sa kanyang mga tao at sa mga taong bayan na hindi niya pinababayaan ang kanyang staff. Kung ganun pala po, kung totoo man itong aking haka-haka na to, na nakikiisa siya sa pagdadalamhati ng kanyang chief of staff sa loob ng kulungan, bakit pinapayagan ni Sara Duterte na mangyari ito? Di ba? Bakit hindi siya ang pumunta sa Senado o sa Kongreso para mag-testify under oath? At siya mismo ang magpaliwanag kung papaano ginasta o ginamit ang mga confidential funds na ipinagkatiwala sa Office of the Vice President na pinamumunuan ni Sara Duterte. Si Laika Lopez po sinasabing walang alam. Hindi niya alam kung paano ginagastos. Siyempre, hindi pinaniwalaan niya ng Kongreso, ng House of Representatives. So, assuming na hindi alam ni Laika Lopez, siguradong alam ni Sara Duterte. Bakit hindi siya nagte-testify sa Kongreso? At nagtatago siya sa likod ng kanyang mga general. Sa kanyang mga empleyado. That's what I mean. Nagtatago siya sa likod nun. Ngayon, isa-isang nahuhuli yung kanyang mga empleyado at nakukulong, nagdudusa dahil sa kapabayaan ni Sara Duterte. At ngayon pa, na naman drama nga ito, si Sara Duterte ay, alam niyo po, diyan sa House of Representatives, hanggang alas 5 lang daw po ang pwedeng, dalaw, anong ginawa ni Sara Duterte? Doon, magkakampo siya doon sa loob ng opisina ni Pulong Duterte. So, another rules ng Kongreso ang kanyang binibreak, Although wala namang punishment diyan sa pag-break ng rules ng yan tungkol sa pagtigil ng more than 5 after 5 o'clock. Binabali pa rin po niya ang alituntunin ng Kongreso. So, I don't know kung ano itong pinaparating ng mga Duterte na they are above the law, they are above the rules, na hindi sila under ng any other rules in the Philippines. Napapansin niyo po, di ba, nung unang nag-testify itong si Sara Duterte sa Kongreso, di ba? Nagtaob siya ng lamesa doon, pinapapalitan yung naalala ko yun, pinapapalitan yung chairman ng committee. My gosh. Ayan. Di ba? That's for the books. Talaga namang noon lang nangyari yan ng isang resource person ay pinapapalitan yung committee head ni chairman. Isang rules din yun, na binabali ni Sara Duterte. Padalawang rules. Ayaw niyang mag-testify. Ayaw niyang mag-swear ng oath nung siya ay magte-testify na sa good governance. Right? Patatlo, ito naman po nga, itong pagtigil niya sa Kongreso ng after 5 o'clock. Ang sasabihin nyo nga siguro, yung mga Duterte diyan, sasabihin, ano ba masama kung tumigil siya dyan? Ayan po ay rules ng Kongreso. Dapat naman pong sundin. Wala pong importanteng tao dapat dyan. Ewan ko kung anong gagawin ng Kongreso ngayon na talagang mukhang paninindigan ni Sara Duterte ang
pagpigil doon hanggang, sabi daw ay hanggang sa susunod na hearing. Ano? Yun po ang balak niya. So anong gagawin niya? Hindi ko po alam. Anong gagawin ng Kongreso? I don't know. Pero it looks like these Dutertes are trying to prove a point that they are above the law. Ano? They are above the rules. Meron silang sariling rules. Ganyan po. Ano? Ay, nako. Paano na yan? Kung yang si Sara Duterte ay ganyan na bilang Vice President ay nagsisimula ng o ipinakikita na that she is above the law and she is above the rules of any rules in the Philippines. Eh lalo na po yan kung yan ay sakalit magiging presidente. Meron tayong Duterte 2.0. Ano, baka nga mas grabe pa yan. Ano? Ay kasi binabali niya ang lahat ng batas. Sa bagay, ito naman si Rodrigo Duterte, ganun din. Ano? So, yeah, Duterte 2.0 tayo. Gusto nyo ba yon? Para dun sa mga tao na naniniwala pa na ganyan na sila ay dapat na mamuno. Eh dapat naman po ay sumunod sila sa batas. Ano? At sa ipakita man lang sa mga tao na sila ay sumusunod. No? Hindi yung lahat na lang ay alam niyo, naalala ko yung term na bratinela no? Alam mo yung brats, yun yung mga tao na nagpipilit gawin yung kanyang sarili hanggang gusto nilang gawin na kahit masama o kahit labag sa batas. Yan ang brats. Yung pong spoiled brat tinatawag, ano? Sa mga bata, sa mga tao, no? Yan. Baka ganyan po ang gusto niya talagang iparating. Okay. So, wala mo natin kung anong gagawin ng Kongreso sa pagpigil dyan ni Sara Duterte, no? So, ang sa akin naman, ay kung talagang nakikiisa siya sa mga nangyayari sa kanyang mga tao ngayon, eh wag na niyang payagan na mangyari na magpatuloy ito, ano? Wag na niyang payagan, wag na payagan ni Sara Duterte. Humapir na lang siya like a good soldier and a good general. Humarap siya sa Kongreso at siya ay makipag-usap at mag-explain kung paano nagastos ang confidential funds na yan, ano? Nagrereklamo siya na yan daw pong investigasyon na yan ay in aid of impeachment. Alright? So be it, ano? Kung talagang gusto siyang i-impeach. Pero, kung ako naman sa kanya, kung wala siyang itinatago, kung wala siyang dapat na itago diyan sa kanyang mga ginawa diyan kung paano ginastos ang confidential funds, wala siya dapat ikatakot, ano? She can explain everything. Ano? Kung may resibo siyang maayos, okay lang. Hindi po yung katulad ng mga resibong inilalabas ngayon ng inilabas nila at isinabit sa Commission on Audit, ano? Yung pong mga tawag natin dito ay mga spurious na kaduda-dudang mga resibo, katulad ng mga tao na nakalagay daw doon na isang tao na may iba't ibang pirma, katulad ni si Kokoy, ano ba yun? Sino ba yun? At ito pa, gumawa ng isang tao ang pangalan ay Mary Jane Piatos. Si Mary Jane Piatos, ano? Totoo bang tao yan? Ay, ang Piatos po, ang alam ko dyan, ay yun yung potato chips. Ano? At yan po palang si Mary Jane Piatos ay merong bounty, ano? Hindi na, bounty. Binibigyan po ang kahit na sinong tao na makakapagturo kung sino man si Mary Jane Piatos ng 1,000,000 piso ng Kongreso kung sakalit meron mang taong ganyan na Mary Jane Piatos sa Pilipinas. Alright? So, by the way, yan po baka gusto niyo magkapera kung meron pong kilala kayong Mary Jane Piatos sa Pilipinas na siyang tumanggap ng mga pera o resibo, nag-issue ng resibo sa Office of the Vice President.
1,000,000 po yan, ituturo nyo lang. Di ba? Magkakapera tayo dyan. Baka kung totoo yan. Ano? Ang tanong ay kung totoo nga. Ano? Yan po ay mga resibo. Yan po ay pangalan na nakalagay sa resibo na sinabmit ng Office of the Vice President. Ano? Kaya po talagang kaduda-duda kung saan ginastos ang pera ng House of Representatives. Okay? So, wala mo natin. Susunod na kabanata. So po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at gusto niyo dito yung mga topic natin ganito para imulat ang mga mata ng mga Pilipino sa mga nangyayari sa politika sa atin sa Pilipinas, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat.